For today's video po about dito sa kanya 300 na 4056 ang engine, low power po siya at may nang umatak at wala po siyang revolusyon. Kaya ito po ang ginagawa natin, i-check up po natin yung timing muna para tsaka masugurado natin kung anong nagiging dahilan ng kanyang low power at walang revolusyon ang kanyang engine. Ito po yung kanyang timing na i-check po natin siya. At pagkatapos dito sa ayan po, pati yung tagas ng valve cover gasket, pinalitan na po natin siya. At chichaka po natin lahat yung kanyang problema. Siyempre mag-umpisa po tayo dito sa kanyang timing, chichaka up natin. Sabay timing na yan, tiniming ko na po yan, naka-timing na yan. Pero subukan natin pa-start kung mag-okay siya. Tingnan niyo po yung engine kung gaano siya kapalaga. Ayan po yung andar niya, Yan. Kaso ganyan ang andar. Tapos hindi mo ma-revolusyon. Kahit revolusyon nito, wala, Tapos mamamatay siya. Ayan po ang andar. Ayan, Sa iba to, kaso hindi nila naayos. Ang dami na nilang ginalaw, pati injection pump ginalaw na nila. Kaya ito po yung ginagawa natin ngayon at dinadiagnose natin paano natin gawin. Umpisan po natin siyempre sa timing, tapos itong kanyang lininis po natin itong kanyang EGR kasi po hindi naglalaro din yung EGR at ito po yung dumi niya. Pangalawa po check up natin itong EGR, lilinisin po natin yan, baka dito po kaya nag-uusok din at ayaw umangat tong EGR niya. Siyempre wala siyang pick up at papalya din dito sa EGR. Kaya lahat po gagawin na natin. At pati yung tagas ginawa na natin. Ayan po yung EGR, tapos na po nalinis. At naikabit na natin at ito po yung kanyang filter, chinyakap din po natin. Ito po puro tubig yung laman. Kaya ang ginawa natin, din-drain natin at pinalitan din po natin yung filter na yan. Ito po at in-start natin. Ito po yung resulta. Ayan po. Medyo gumanda-ganda po yung andar. At okay na po yung andar. At nawala na po yung malaria niya sa loob ng makina. Parang malaria siya. Kaya ito po siya ngayon ang resulta ng ginawa natin. Unang ginawa natin, chinyakap natin yung timing. Tapos pati po sa injection pump yung kanya shut-off valve, inano natin, baka hindi pumapasok yung gas, kaya sinyakap din po natin yung kanyang valve cob, shut-off valve. Tapos dito yung sa kanyang pinag-adjust natin itong mga adjustment niya dito sa kanyang injection pump. Ayan po yung shut-off valve, kinalas din po natin yan. Tapos ayan po, tinignan din natin kung may power yan, baka hindi maandar. Tapos kanyang adjustment sa kanyang injection pump kasi medyo umusok din po siya. Tapos kinalas din natin yung valve cover na yan para alisin na yung tumatagas. At ito po yung resulta ng ginawa natin. Ayan po, papatayin po natin. Yan po, one click na po siya. Tingnan nyo. Kaso wala. One click. Kanyang adjustment kasi medyo umuusok ng konti. I-adjust po natin para gumanda rin yung kanyang andar, yung kanyang adjustment dito sa puwit ng adjustment po yan. Ayan po, nagre-red na po siya. Tingnan nyo po. Ngayon pati yung kanyang EGR sumasabay na rin. Po, magana na yung EGR na dati po staka po yung EGR na yan. At balance po natin yung kanyang adjustment dito sa injection pump, pati yung sa kanyang injection pump adjustment dito sa puwit. Okay na po, pati andar. I-adjust ka natin konti, umuusok. Yun natin po. Adjustment po yan para kung may usok. Kaso po tinatansya yan, baka hindi naman tatakbo, hindi bibigay yung pag nakasakal yung
diesel na dumadaloy sa injection pump. Fuel na binubuga nung injection pump. In-adjust po natin ng konti. Yun po. Good. Salamat po sa lahat ng nanonood. God bless po sa inyo lahat. Hindi po. Salamat po. Maraming salamat po. At mabuhay po tayo lahat.